Tanong ko lang po sa iyo, Mr. Honorable, totoo po ho ba na may impeachment campaign kayo dyan sa Kongreso? Nako, nagkamali. Nadulas itong si Jude Asidre. Dahil sa mandato ng kanilang boss dyan, ay kailangan gawin yung impeachment campaign. Hindi ho impeachment complaint, mga kabalitaan. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, Right, nagbabalik naman ho tayo. Parang excited tayong bumalik ngayon, mga kabalitaan. Dahil nga po medyo magandang informasyon po ito. Parang talagang magugustuhan nyo to, mga kabalitaan. Ito yung nakuhang informasyon natin dahil nga ngayong araw na to ay talagang nagkaroon ho ng press conference po ng Kongreso sa panguna ho ni Representative Jude di ko lang makita. Extend ko muna mamaya to. Saglit lang po na. Si Jude Asidre, Tingog Party List, at si Representative Geraldine B. Naputol. Sige lang, mamaya alamin ho natin yung pangalan ni Geraldine. Okay. So, ito po yung magandang balita, mga kabalitaan. Tama po ho ba? O, sandali lang po. Sa mga anong pala natin. Excited na akong bumanat dito. Bibigwasan kaya natin to saglit ng mga kabalitaan. Hintayin nyo lang ho tayo. Well, anyway, sa mga bagong salta ho, mga bagong nanonood sa ating programa, sa ating palatuntunan, Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome ho sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang Pilipino sa buong mundo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang panonood at subscribe kayo para ho laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ngayon ho ay parang maganda to. Chat is disabled for this live stream. Live to tayo, mga kabalitaan. Sinubaybayan ho natin itong live ng Kongreso at medyo may napansin ho tayo dito, nadulas ho itong malaking mama. Itong malaking mama, si Honorable Jude Asidre, mga kabalitaan. Ano ba? Tama po ho ba ang narinig natin? Mr. Jude Asidre? Yung Tingog Party List, mga kabalitaan, sabi niya mandato daw, dahil sa kanilang mandato sa tinatawag nilang ano ba yung term na ginamit niya kanina? Impeachment. Impeachment. Yun, ano sa tinga ko parang sarap pakinggan yung sinasabing impeachment. Okay. So may nadulas ho. Klarong nadulas ho itong si Honorable Jude Asidre, yung Tingog Party List, mga kabalitaan. Speaking of Tingog Party List mga kabalitaan, palitan nyo na yung Tingog Party List na yan. Ilagay nyo dyan yung Bisaya Youth Party List, no? Yung si Greco Belhica, siya po yung first nominee. Insert muna natin yung Bisaya Youth Party List. Tulungan nyo pong makapasok ito sa Kongreso. Yung Tingog Party List, nako, ewan ko lang kung may paninindigan ba to, mga kabalitaan. Ewan ko lang kasi ngayon ko lang to nakita si Jude Asidre, itong press con, pero nung mga nakarang mga pagdinig parang hindi ko nakikita to Tingog Party List yung dala niya, pero wala namang katingog-tingog sa Kongreso. Ngayon ko lang narinig yung tingog ni Jude Asidre, mga kabalitaan. Anyways, tuloy ho tayo. Dito ho sa press ko na ito ay nadulas ho itong si Jude Asidre. Tanong ko lang po sa iyo, Mr. Honorable, totoo po ho ba na may impeachment campaign kayo dyan sa Kongreso? Nako, nagkamali. Nadulas itong si Jude Asidre. Talagang klarong-klaro ho yung sinabi niya, bigla niyang kinambyo campaign daw. Sabi niya, impeachment campaign. Ano ba yung next nung pinalitan niya yung word? Impeachment, parang katunog ng campaign mamaya.
Aalamin ho natin yun mamaya mga kabalitaan. Ha? Again, ulitin ko po, subscribe na ho kayo. Panoorin nyo to. Talagang kayo po, mamamanga at taglang nakapagtataka ho. Ba't niya ho nabanggit iyon? Kasi pag wala ho yan sa utak mo, wala ho yan sa pinag-usapan, ito'y tanong lamang ho. Kung totoo bang nagkakaroon ho tayo ng impeachment campaign dyan sa Kongreso mga kabalitaan? Sana mabigyan ito ng linaw ni Honorable Jude Asidre dahil tayo po ay may karapatang magtanong mga kabalitaan dahil nasa batas ho natin ho yan na tayo mga vloggers ay hindi pwedeng hindi sasagutin yung mga tanong ho natin dahil nga po sa di ba may batas ho tayong freedom of speech, di po ba? Ibibigay ko na sa inyo si pakinggan nyo na tong si Jude Asidre. Oh, kagalang-galang pa naman yung suot nito. At napakaseryoso ho mga kabalitaan. Alright, so Honorable Jude Asidre, take it away. Ba't nawala? Ito pala. Sige, go! And then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan para dito sa impeachment process? Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang Okay, hinto muna, post muna natin to ayusin ko lang yung pagbanggit ng pangalan ng representative na ito kasi hindi ko nabanggit. Si Representative Geraldine Roman. Siya po yung chairperson ng House Committee on Women and hindi ko mabasa. Basta, ganun po. Si Roman pala yung apelyido. At yung itong si Jude Asidre po yung apelyido sa representante ho ng Tingog Party List mga kabalitaan. I'm not inclined to push for an impeachment process kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo hindi naman nangingialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view. Geraldine Roman mga kabalitaan ay malaki ho yung respeto ho natin dito sa kanya. Saludo ho tayo dahil magalang ho ito, karespe-respeto. Tingnan niyo po naman pag nagsasalita ho ito, talagang mainhin. At the same time, ingat na ingat ho siya sa kanyang sinasabi. Dahil nga po, siya di umano ay sumunod lamang sa mandato. Yun po yung term na sinabi ni Jude Asidre. Dahil sila ay may mandato. So kung ano po bang dugtong ng mandato na yan, mamaya ipapakita ho natin sa inyo, ipaparinig ho natin sa inyo kung ano ho yung salita na kung saan ay siya'y nadulas sa sinasabing sila ay may mandato. Ito si Geraldine ay may mandato na sinusunod dahil siya ay isang kongresista na yung layunin ay matugunan itong impeachment complaint na sinasabi at isinampa ng Akbayan Party List mga kabalitaan. So, ang tanong ko dyan, kung alam ba ni Ma'am Geraldine, ni Representative Geraldine, yung mga iba pang mandato na inutos ho ng kanilang nakakataso dyan sa kanila mga kabalitaan. Dahil nga si Amy Marcos mismo naniniwala ho na ang may kagagawan ng lahat na ito at gustong-gusto niyang mangyari din ang impeachment case laban kay Sara Duterte ay yung kanyang pinsan na buo na si Speaker of the House Martin Romualdez na nakilala bilang tinatawag ng sambayanang Pilipino na tambalos-los mga kabalitaan. So yun po. At itutuloy ho natin kung ano po ba yung sinasabi kong nadulas itong si Jude Asidre mga kabalitaan. But to process this complaint, it has to go through the entire process, from the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at tatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. So sila mismo, hindi nga sigurado kung ito ay talagang
matutuloy o kumbaga kanilang maasikaso dahil nga marami na silang break ngayon. 'Di ba? May Christmas break, may ano pa, may parang sa campaign period ho magsisimula na sa February at medyo alanganin ho sila ngayon diyan. Kaya kampante ho yung Duterte DDS nga supporters. Dahil ho sa sitwasyong ito mga kabataan. At si Sarah wala namang problema, hindi naman siya nagrereklamo. Sige, file niyo ako. At least makapagpahinga na rin ako. It is my end. Sabi niya nga, di ba? Hindi siya nababahalaw. At lahat ng mga kasong isasampa kasi na isasampa laban sa kanya ay haharapin niya. Hindi ho siya tatalikod. Hindi kagaya ng iba na tatakbo ng ibang bansa. Siya iharap siya kasi nga hindi naman ho daw siya guilty. So yun po ang punto ho ni Inday Sara Duterte. Ngayon dito ho, talagang hindi pa sila sigurado 100% na mabibigyan nila ng oras itong impeachment complaint or case laban kay VP Sara Duterte. May alas pa ho tayo sa Senado. Tandaan niyo po yan mga kabalitaan. Tuloy po tayo kasi excited ko nang marinig yung sinasabi ni Jude Asidre, ang representative ng Tingog Party List. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, o kailan pa. But walang choice, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So nasa Justice Committee yan sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Di ba? Inamin niya, it's hard. Siguro sa So, it's hard to say daw mga kabalitaan. So hindi ko sila sigurado. Siya mismo ingat na ingat nga rin siya. Pero yung mandatong sinasabi nito ni Representative Geraldine Roman, ang tanong ho, alam niya ba kung ano pa bang mandato na gustong mangyari ho ng kanilang boss diyan sa Kongreso? Ito talagang gustong mangyari ng ipapagawa ng kanilang boss na nabanggit ho dito sa press conference ni Jude Asidre, mga kabalitaan. Pakinggan niyo po. nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society group sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Ito na siguro naman ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. To act an impeachment campaign. Again. Excited akong marinig. Excited ko nang marinig. Ulitin nyo po yung, lakihan nyo po yung tenga nyo mga kabalitan. Pakinggan nyo po. Bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. Impeachment campaign pala yung mandato ni Tamba sa inyo? Totoo po ba yan? Asidre yung narinig ko? Sige nga, ulitin nga natin, be. Pagbigyan, be. Duty and we're mga kinatawang ng tao. Okay. Meron ho tayong mandato. Meron na tayong mandato dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Okay. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. Bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong impeachment mandato. campaign. Wait. Again. Ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. To act on impeachment campaign. Again. Last, parang gusto ko rin marinig talaga to. Ulitin natin. Constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. Impeachment campaign yung narinig ko. Impeachment campaign. Talagang nakakagula to. Nagpatay. Paano na to, Jude? Paano na to, Representative Jude? Parang nadulas ka yata. Hindi mo naman masasabi yan kung wala yan, kung hindi nabanggit ho yan sa inyong pagtitipon-tipon diyan, no? Yung mga private meeting ho ninyo diyan. At ito'y tanong lamang ho, Jude, ano ba? Pakonsensya ka naman kung may talagang gustong gawin yung ating Speaker of the House, Martin Romualdez.
nagagawin nyo dyan, yung tinasabi nyong mandato, yung mandato pala ay, ito pala yung impeachment campaign? Ulitin nga natin to, parang ano eh. Ulitin nga natin to. Saan ba to, be? Ay, hindi. Ito. Duty and we're mga Oh, kinatawan okay. ng tao. Meron ho tayong mandato. Okay. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. Impeachment constitutional campaign! duty, and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. The Impeachment constitutional campaign duty, nga! and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign. Nako, Constitutional campaign nga, duty, mga and kabalitaan. we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign, all impeachment complaint. Wala filed na. with the House. Huli ka. Wala na, huli ka, Palbon. Hindi pala impeachment complaint. Impeachment campaign pala yung mandato ng kanilang boss dyan. Hindi ho galing sa akin ho yan. Hindi ko po binibigyan ng ibang kahulugan. Siya po mismong nagbanggit niyan dahil sa mandato ng kanilang boss dyan ay kailangan gawin yung impeachment campaign. Hindi ho impeachment complaint, mga kabalitaan. Anong masasabi nyo dyan? Kayo nang humusga. Ha? Kayo nang humusga. Impeachment campaign. Not impeachment complaint. Alright. One more time. Balik ko natin to one more time. Sige nga. Sa Kongreso, Okay, go. Lalo na sa Blue Ribbon ng House, no? Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign, all impeachment complaint filed with the House, no? Siguro Nanginginig kung na. ano yung timetable, yun po ay bubusisiin ng liderato ng House. Yari ka dyan, Kasi Chong. syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan. Kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng mataas na kapulungan ng Senado kung may Galit yan ni oras din Tamba sila sa'yo. for the trial. This is not to give excuses. Definitely, we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalaga. Tama ho, huwag hong magpa-distract dahil yung mandato po sa inyo dyan ay kailangan ho. Ha? Yung impeachment campaign. Yun, wala na. So, hindi na natin papahabain pa ito mga kabalitaan dahil klaro na ho. Nasa kanyang mismong bibig nanggaling yung salitang impeachment campaign. Ang tagal niya pang nakakambyo parang klarong-klaro yung impeachment campaign Impeachment campaign, impeachment complaint. Yeah? Ang tagal pa parang nalito siya. Ano ba? Nalito? Kinabahan ka lang ba dahil first time mong mag-press con dyan? Or talagang nakalimutan mo lang na isit aside yung plano dahil mayroon na hong impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente Sara Duterte? So yun po mga kabalitaan, hindi ko na ho patatagalin pa dahil ito na yung sinasabi niya. Klarong-klaro na ho. Mula ho sa kanyang bibig, yung pagkakabigkas, klarong-klaro, parang bulang kristal na talagang makikita mo talaga at maririnig talaga. Litra por litra po. Impeachment complaint. Sabi niya. Pero yung unang sinabi niya, impeachment campaign. Ano ba parang magkalayo lang Yung spelling pa lang napakalayo ho mga kabalitaan. Impeachment campaign, impeachment complaint. Ang layo campaign tapos CO. Napakalayo ho So ayun na. Huli ka, Balbon. Kitang-kita na sa linte ng camera ho natin at dinig na rin ho natin to. Wala na to. Hindi na natin papahabain pa. So kayo nang humusga, taong bayan, kung ito ba ay para sa taong bayan yung kanilang ginagawa o para sa sariling interest lamang ng kanilang nakakataas dyan sa Kongreso, mga kabalitan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para mas lalo kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Dito lang ho ninyo mapapakinggan at mapapanood yung mga hinimay-himay nating mga impormasyon dito ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Magkita-kita na naman tayo sa susunod pang mga videong i-upload natin sa ating munting bahay. Matsalam ho sa lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers. Mabuhay kayong lahat, ang ating bagong bayani ng Pilipinas. To God be the glory. Muamwa. Chip chip. Peace out.